Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang malaking bahagi ng Luzon ngayong hapon. Ayon sa PHIVOLCS, sa Lubang, Occidental, Mindoro ang sentro ng lindol, pero naramdaman sa mga karatig probinsya at dito po sa Metro Manila. Pansamantalang natigil ang mga klase at pag-oopisina. Naantala rin ang operasyon ng mga tren. At nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Mel, Vicky, Emil, nandito tayo sa Senado at balik sesyon na matapos ng palikasin lahat ng tao dahil sa lindol. Nakasuspindi ang sesyon. Maramdaman ang lindol sa gusali ng Senado bandang 4:20 ng hapon. Nag-ugaan ang mga paso sa ikalimang palapag. Tumunog din ang emergency alarm, hudyat para mag-evacuate lahat ng nasa loob. Pati pulong ng mga senador na hinto. Pero natagalan ang pagbaba dahil masikip ang hagdanan ng gusali. Pati mga opisyal na lumipat sa kabilang stairway para makababa, naipit pa rin. Narito ang pahayag ni Senador Bongo. Eye-opener po ito sa atin. Luma na po ang gusali ng Senado dito po sa GSIS building. Importante yung safety po ng mga empleyado. Takboy mo muna ang battery. Battery ito pala sa... Ayon pa kay Senador Bongo, nireport sa kanya na may superficial cracks na nakita sa loob ng gusali. Matapos ang halos isang oras, pinabalik rin sa loob ng gusali ang mga tao. Pansamantala ring naantala ang klase at pinalabas ang mga estudyante. Saglit ding natigil ang trabaho sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Pansamantala namang tumigil ang operasyon ng LRT at MRT na bumalik din bandang alas 5 ng hapon. Wala namang naitalang sira sa runway ng Manila International Airport matapos ang lindol. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang lindol na naitala ang sentro sa Lubang, Occidental, Mindoro. Bukod sa Metro Manila, ramdam ang pagyanig sa ilang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon. Vicky, bago alas 6 ng gabi ay nag-resume na ang sesyon ng Senado. Hanggang ngayon ay nagtutuloy pa rin ito dahil merong mga panukalang batas na kailangang ihabol bago ang Christmas break. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Kaugnay naman ng mga naunang lindol sa Mindanao, idineklara na ang state of calamity sa isang bayan ng Surigao del Sur. Nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Mel, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, bunsod ng sunod-sunod na pagyanig. Isa sa mga pinakanapinsalang istruktura, ang tower at kabilang na din dyan ang radar ng Pag-asa Hinatuan Station. Sakay ng bangka, tinawid ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang Purok 4 Sitio Tabok, Barangay Aquino, na isa sa mga lugar na may naitalang pinakamaraming nasirang bahay. Pagdating roon, bumungad ang naging epekto ng lindol sa mga kabahayan. Nahati din ang bubong ng kanilang covered court. Lisod sab kayo sir nga kanang ingon pa nato nga way ka suportar gamay bisag nailang gamay mga lansang bagon sa bara. Nga may madawat namo panalay panalangin okay ra. Ang bahay ni Gina naging daanan na ng mga residente matapos matabunan ng nasirang bahay ang kanilang eskinita. Among panginabuhian, bilyaran na mo sir nga damage, so nagyun niya. Pinundar na mo to sa pila ka tuig, ikan pa sa una, almost 20 years, more than pa. Nya karon wala na gid sir, nya ambot magunsa na lang mi ani karon. Panawagan ng mga residente. Ang hinaot mi nga matabangan mi dinhi kay halos, di kay halos surut yun mi diri sir, nga bagsak nga among kaugalingon pila lang ang nakabarog pero naagyo diferensya. Nakitaan ng bitak ang tower ng Hinatuan Pag-asa Radar and Synoptic Station. Nasira rin daw ang mga kable, waveguide at iba pang kagamitan. Isa ang Pag-asa Hinatuan sa nagpapadala ng impormasyon para sa National Weather Forecast. Sa ngayon wala na dahil marami pong damage sa taas. Enough na muna namin yung nag-shutdown muna tayo ng radar. Isinailalim na sa state of calamity ang Hinatuan. Nasa mahigit 4 million pesos ang kanilang calamity fund na nakatakdang gagamitin upang tulungan ang mga biktima ng lindol. Ang plano namin, isummarize namin lahat yung mga totally damaged at doon kami mag-start. Bibigyan siguro ng mga assistance yung mga totally damaged para magkaroon sila ng at least
maka-recover sila ng konti at makapagawa sila ng konting shelters. Sinimula na rin ang pamamahagi ng food packs mula sa DSWD sa mga apektadong residente. Mel, maliban sa mga aftershock dito sa Hinatuan ay niyanig na naman ng magnitude 5.7 na lindol ang bayan ng Caguait, Surigao del Sur. Kaninang umaga, nagpapatuloy naman ang sinasagawang rapid damage assessment and needs analysis sa naturang bayan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. 5 araw munang naka-isolate ang Pangulo matapos magpositibo sa COVID-19. Pumalo naman sa pinakamataas sa loob ng 19 na linggo ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa noong nakaraang linggo. At nakatutok si Ivan Mayrina. Bibisita pa sana sa Marawi ngayong araw ang Pangulo para alamin ang sitwasyon 2 araw matapos ang pambabomba doon. Pero bandang hating gabi, inanunsyo ng Presidential Communications Office na nagpositibo sa COVID-19 ang Pangulo. Kaya wala munang public engagement ang Pangulo sa susunod na 5 araw. Pero dahil maayos naman daw ang lagay ng Pangulo, tuloy ang kanyang mga nakatakdang meeting sa pamagitan ng teleconference. Bagamat kanselado na rin ang cabinet meeting ngayong araw. Ngayong hapon pinirmahan ng Pangulo ang Public-Private Partnership Act at Internet Transactions Act habang naka-isolate. Mismong Pangulo nanawagan ngayong Kapaskuhan na mag-ingat ang publiko, magpabakuna at magmask kung nasa matataong lugar. Sa nakalipas na linggo, umabot sa 1,340 ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19. 10% mas mataas yan sa mga naitala ng sinundang linggo at pinakamataas na nakalipas sa mahigit 19 na linggo. 17% naman ang itinaas ang na-admit na severe at critical cases. Pero mababa pa rin naman ang healthcare utilization rate o ang bilang ng mga nao-ospital. Nang tinitingnan namin yung mga ospital sa nasabing lugar, kaya pa naman at hindi pa naman nagkakaroon ng overcrowding, lalong-lalo na sa mga ICU. Pag meron mo kayong ubot, may lagnat, kailangan mo magsuspensya tayo na baka COVID dyan, magpapatest po tayo. Inaalam pa kung ito ay dulot ng bagong variant of interest na iniulat ng World Health Organization. Pero sabi ng Health Secretary, attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Sabi ng isang infectious disease expert, mabilis daw ang pagkalat ng sakit ngayong marami ang mga dagsa sa Christmas shopping, party, reunion at pamamasyal. Wala nang nag-face mask, wala nang social or physical distance, no? And maski may mga sintomas, expected talaga yan, tumataas yung mga ganitong klaseng infection. Wala namang panibagong restriksyon o paghihigpit na tinitingnan ng DOH, pero pinag-iingat din ng publiko, gaya ng binanggit ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bumagal ang pagmahal ng mga bilihin o inflation nitong Nobyembre. Kabilang sa mga nagmahal pa rin ang bigas at itlog. At nakatutok si Maki Pulido. Bumagal sa kabuuan ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa 4.1% nitong Nobyembre kumpara sa 4.9% noong Oktubre. Bumagal din kasi ang pagtaas ng presyo ng ilang pagkain na siyang nangunang contributor sa kabuuang inflation rate nitong Nobyembre. Pero nagmahal pa ang ilang pangunahing binibili ng pamilyang Pilipino gaya ng bigas at itlog. Karamihan bumaba na, no? Yung meat, yung fish, vegetables, sugar. So, pwede nagkaroon sila ng yung dynamics, so may increase dito pero marami rin namang decreases. Kaya overall, bumaba siya. Sa monitoring ng Philippine Statistics Authority mula 45 pesos noong Oktubre, halos 47 kada kilo ang average price ng regular milled sa buong bansa, habang 52 pesos sa well-milled mula 51. Kakayanin naman daw talaga ibenta sa 45 pesos ang regular milled, pero hindi nagbebenta nito ang rice retailer na si Ramon. Hindi naman po pwede natin ibenta sa palengke dahil baka hindi po sa pandahon dahil sobrang pong pangit, durog, mandilaw. Saka baka sabihin ng mga tao, baka pangaso. Opo, nakakaya naman sa mga tao kung bibilhin. Baka masira po tayo sa mamili. Ang itlog naman, di na tumigil ang pagtaas mula 2021. Mula 7 pesos average price kada itlog noong 2021. Nasa 8.50 na ito ngayon ayon sa PSA. Simula pa noong 2021, last quarter, doon siya nag-start. Of course, hindi natin ito masyadong napapansin kasi yung presyo ay
yung increases niya ay maliit. Pero kung Department of Agriculture daw ang tatanungin, kapaskuhan ang dahilan ng mga pagtaas ng presyo. Laki ng demand, nagkakaroon ng konting increases. So, ina-expect natin yan. Si Rosemary, sasagarin daw ang budget para masaya ang Noche Buena. For me kasi once a year lang. Kaya kung ano yung gusto kong ihanda ko talaga. Pero si Michelle, magbabawas daw ng putahe para magkasya ang budget. Wag lang po yung bigas na mawala sa amin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nakiramay ang Mindanao State University sa mga naulila ng 4 na nasawi sa pagsabog doon nitong linggo. Nakatutok live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. One Mindanao. James. Emil, ilang mga residente at mga estudyante ang ramdam pa rin ang takot mula sa nangyaring pagsabog sa loob ng gymnasium dito sa Mindanao State University sa Marawi City. Sariwa pa sa isipan ni Amalia Limbona ang nangyaring pagbobomba sa gym ng Mindanao State University sa Marawi. Sa gabi na matutulog ako na pag may narinig akong talagang kinakabahan ako. Akala ko paano na naman, bomba na naman. Kailangan yan eh. Yan yung buhay namin, yan yung namin eh. Hanap buhay namin eh. Ang estudyanteng si Amalia Sultan Batao, hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman nang masaksihan ang pagsabog noong linggo. We cannot really invalidate the fear. Kasi as a student in MSU, I can really say na medyo hindi tight yung safety dito sa sa campus natin. Kung sasabihin nilang safe, how come a bomb na ipasok sa loob ng Dimaboro Gymnasium, di ba? Aminado naman daw ang MSU Marawi na meron silang kakulangan, ngunit ginawa daw nila ang lahat upang maprotektahan ang MSU Marawi community. I don't think may capacity ang university to prevent it. In fact, sometimes hindi enough ang government even to prevent it. So, naintindihan namin yung point. Maybe nagpo-point sila sa security ng university. Yes, we could have done something even better. Pero ang idea is we can only do so much based on our capacity. We always go back to the idea na university kami, hindi kami Department of National Defense or PNP. Ayon kay PNP Pro-Bar Regional Director, Police Brigadier General Alan Nobleza, magtatalaga sila ng mga pulis sa loob ng MSU Marawi campus. As you know, previously we have only a very limited access here because we understand that they have their own peacekeeping security force that are maintaining the security inside the campus. But with following this incident, the president agreed, and in fact he requested the active presence of the PNP and the military inside the campus. Ang Mindanao State University ipinagluluksa ang 4 na nasawi sa pambobomba na sina Jun Ray Barbante, Riza Daniel, Janine Arenas at Evangeline Arumin. Ang kapatid ni Arumin, hindi naman makapaniwalang wala na ang mahal nila na inilarawan niyang bilang mabait at palatawa. Wala na talaga si kapatid ko. Bakit mo kami iniwan? Sa Amay Pakpak Medical Center, nagpapagaling ang iba pang biktima ng pagsabog. Ayon kay BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, sa tulong ng ilang ahensya, sasagutin daw ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima at magpapaabot din sila ng iba pang agarang tulong. Ang isa sa mga survivor na si Jasmine nasugatan ang paa at hirap na raw makatulog kasunod ng pangyayari. First time ko po nakakita na gutay-gutay yung mga katawan. Tapos humihingi sa'yo ng tulong na hindi mo matulungan. Ang asawa naman niyang si Benji, napasukan daw ng bubog ang mata. Yung mata ko siya napasukan ng bubog. Buti nga naalis kahapon. Yung bubog dito talaga sa gitna. Ramdam naman daw ng isang faculty member ng MSU ang kaba ng mga kasama niya sa gymnasium noong mga panahong iyon. Many were running, going outside. Many were also trembling. I can see that others were shocked because there was one person that I said, "Please help me," and then she just looked at me. Emil, suspendido muna ang lahat ng mga academic activities ng universidad upang bigyang daan ang mga psychological interventions na gagawin para sa mga estudyanteng naiwan dito sa MSU Marawi Campus. Emil?
Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mga kapuso, wala pang namamata ang bagong sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa katunayan, mainit na panahon nga ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Bahagya kasing humina ang amihan at dito na lang yan sa may extreme northern Luzon nakakaapekto sa ngayon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng easterly sa halos buong bansa at yan ang magdadala ng maalinsangang panahon. Pero kahit mainit mga kapuso, posible ring may mabuong kaulapan kaya hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Base ho sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi naman ng Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga. Maliban lang ho sa may Palawan at ilang bahagi ng Mindoro provinces. Sa hapon, mas marami na ang posibleng ulanin kasama na ho dyan ay ang Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan kaya doble ingat pa rin po lalo na sa mga nakaranas din ng pagyanig kaninang hapon. May tsansa rin ng ulan bukas sa may Metro Manila, lalo na ho pagsapit ng hapon. Kaya mga kapuso, huwag niyo kakalimutang magdala ng payong. Posible rin ho ang pag-ulan sa Visayas. Umaga pa lang, unti-unti nang uulanin ng ilang lugar. Bandang hapon, mas concentrated na ang ulan dito sa may western portion ng Visayas. May matitinding ulan kaya maging handa po ang mga residente sa Visayas. Sa mga kapuso naman ho natin sa Mindanao, umaga pa lang may tsansa na ng ulan sa Sulu Archipelago, Caraga at Davao Region. Mas malaking bahagi na ho ng Mindanao ang uulanin sa hapon. Posible ang matitinding ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm at Socsargen. May ulan din ho sa Caraga, kaya naman sa mga kababayan natin dyan, lalo na ho sa Surigao del Sur, bukod sa mga aftershocks ay maging alerto rin po sa mga pag-ulan. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPFIL ang trademark registration ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated sa katagang Eat Bulaga at EB. Pinaboran sa 16-page decision ng IPFIL ang petition ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon matapos daw nilang mapatunayan kung paano nabuo ang pangalan ng programa. Sabi ng Legal Counsel ng TAPE Incorporated, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon. Magkaganon man, sa ilalim daw ng regulasyon, pwede pa rin nilang itong iapela. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na aksyon para mabaliktad ang desisyon. Umakyat na sa 4 ang persons of interest sa pagsabog sa Mindanao State University. Iniimbestigahan na rin ang mga hawak na kopya ng CCTV ng pulisya. Nakatutok si Jonathan Andal. Mula sa 2, 4 na ngayon ang persons of interest sa pagsabog sa isang misa sa Marawi. Sabi ng hepe ng PNP, ang 2 nadagdag maaari raw nagsilbing lookout ng mga nagtanim ng bomba. Sampal na sa amin yung nangyaring insidente. So I want to assure the public and ipakita namin ng inyong kapulisan ay talagang handang magsakripisyo. May hawak na rin ang pulisya ng mga kuha ng CCTV mula sa kalsada pero walang CCTV sa loob ng gymnasium kung saan nangyari ang pagsabog. Hindi lang naman isang CCTV yun. So we located different locations. Sa kalsada po ba yun? Yeah, mismo sa malapit sa gate ng main entrance ng gymnasium. Pero ayaw nang sabihin ng PNP kung ano ang makikita sa CCTV dahil vina-validate pa raw nila ito. Marami na rin daw silang nakausap na testigo na dumalo noon sa misa pero hindi rin daw muna nila pwedeng ibahagi ang kwento ng mga ito, pati na ang kwento kung paano nakapasok ang bomba. Masyado pang premature kung sabihin namin, but we have lead. Mayroon kaming mga sinusundan dito ng mga bago namin nakuha ng mga information. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano nga ba ang motibo ng pambobomba. Pananakot nga ba o pag-resback ng mga armadong grupo na nalagasan ng miyembro dahil sa mga operasyon ng militar. Hindi pa rin maberipika ng mga otoridad kung totoong ISIS nga ang responsable rito, gaya ng pag-ako kahapon ng teroristang grupo. Halos wala ng foreign terrorist fighters dito sa ating bansa. Zero po, as in wala. Even yung affiliation po ng mga local terrorist group, ay hinto po yun dahil nung magkaroon nga po ng incident sa Marawi, hindi naman natin na dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng reconnection. Kaya ito po ay subject for investigation. Ang IED na ginamit para pasabugan ng misa, gawa raw sa pinagsamang 60mm mortar at RPG. Malakas po yun, malakas kasi
that is a combination of two explosives. Hindi naman siya masyadong maliit, pero pwede siyang itago. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 4 na resolusyong sumusuporta sa pagbibigay amnestiya sa mga miyembro ng ilang rebelding grupo ang inaprubahan ng mga House Committee on Justice at House Committee on National Defense and Security. Sinagot din ng mga kongresista ang pagkontra ng Vice-Presidente sa planong peace negotiation sa Partido Komunista. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang dekada-dekadang rebelyon ng iba't ibang grupo sa bansa, inaasahang masisimulan ang katapusan sa pag-aproba sa committee level ng 4 na House Concurrent Resolutions. Ito ang mga resolusyong sumasang-ayon sa proklamasyon ng Pangulo na nagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng RMRP, RPA, Alex Bongcayaw Brigade, CPP, NPA, NDF, MILF at MNLF na kinasuhan dahil sa kanilang paniniwalang politikal. Sana po sa ngayong panahon ay matugunan natin ng pansin kung ano ang root causes ng insurgency at ng konflikto sa ating bansa para sana ito yung last na amnesty na gagawin ng ating bayan. Lahat ng inimbitahang mga tanggapan ng gobyerno sang-ayon sa mga resolusyon, kasama ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na dati ring nabigyan ng amnesty dahil sa paglahok sa 1989 coup attempt. We have realized that armed struggle shall not, in a way, address the challenges confronting our nation. It is only by being a part of the solution, and that is by being an advocate of peace, that has allowed us help bring positive and meaningful change to our country. Pero kahapon, tinawag ni Vice President Sara Duterte na kasunduan sa demonyo ang pagbubuhay muli ng peace talks. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Si Secretary Galvez, sinabing paliliwanagan daw ang bise sa mangyayari. We respect the opinion and the point of our Vice President. Nakita po naman natin na pareho po naman ang ating pong tinutugon kundi ang katahimikan. And then gusto ko lang namin pong ipaabot sa ating mahal na Vice President Sara and also to our people na yung ating peace discussion, future discussion, there will be no precondition. All government line efforts will continue. Second, there is no agreement on the ceasefire. Tanong naman ni House Speaker Martin Romualdez, bakit daw matatakot makipag-usap sa mga rebelde kung malakas naman anya ang sandatahang lakas at ang republika? Sabi pa niya, ang negosasyong ito ay hindi lamang pagmamaniobrang politikal, kundi pagkakataon na hilumin ang mga sugat na naghahati sa bansa. Ang ilang miyembro ng 2 komiteng duminig sa mga resolusyon, sinagot din ang bise. Deal with the devil? I don't know what she's talking about. But definitely, kung ano po ang ikakaganda ng ating bansa, doon ho tayo. This is not an effort by President Bongbong Marcos. This is an effort made by the former president, no other than President Duterte, and the father of the Vice President as of now. This is the commitment of all presidents since the time of President Cory Aquino. Para sa taong 2024, tinatayang 9,900 na rebelde ang makikinabang sa mga proklamasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nagbunga na ang dedikasyon at pagsusumikap ng halos 4,000 nakapasa sa 2023 bar exams. Ang kwento ng kanilang tagumpay, tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Thank you, Lord! Sa gitna ng pagbuhos ng luha sa labas ng Korte Suprema, agaw pansin ang pagbubunyi ng ginang na ito. Siya ang 62 anyos na si Rosula Domingo Calacala, pero hindi niya anak o kaanak ang pumasa sa bar, kundi siya mismo.
Habang nagtatrabaho sa local government unit ng Jones Isabela, binuno raw ni Rosula ang pag-aaral para maging abogado. Sinuportahan din daw siya ng mga anak na may trabaho na. Marami ng senior citizen ang hindi marunong sa technology. At saka utak na rin. Challenge na rin ang utak. Alam mo, meron na rin akong mga lapses. Pero I made it. If I can make it, why not others? It's just putting heart 100% into it. Praise the Lord! Napatangis din sa tuwa si Mark Lawrence Magno. Masaya po ako kasi para sa bagay ng buhay ng anak ko. At Don de la Chica, na-surprise daw ang pagpasa sa inang domestic helper sa Italy. Ma, may surprise ako. Nag-bar ako, ma. Abogado na po ako. Sa taong ito, umabot sa 36.77% ang overall passing percentage. Katumbas yan ng halos 4,000 nag-exam. Please consider it as a challenge to do more, to exert more, and really to dream more, because it's not the end of the road for those of you who did not make it. Sa mahigit 10,000 namang kumuha ng bar, nanguna si Ephraim Porcion Colabie ng UST na nasorpresa raw sa resulta ng exam. Kasi actually I was preparing na babagsak ako kasi I found it really hard. Retired company employee ang ama at housewife ang ina ni Bie. Nagtatrabaho na raw siya sa law firm ngayon at itutuloy niya raw ito para lalo pang matuto. I'm working for a law firm ngayon. I plan to gain as much experience as I can, learn from the best lawyers. Ayon sa Korte Suprema, sa pamamagitan ng bar exams ay naihahanda nila ang mga susunod na abogado ng bansa. Katulad daw ngayong taon kung saan merong mga katanungan tungkol sa disiplina at accountability o pananagutan sa kanilang mga ginagawa. We would want this new crop of lawyers to be admitted to the bar come December 2022 to be accountable for their actions in whatever capacity that they will be practicing. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa dami ng mga modus ng panloloko, may binansagan ng 12 scams of Christmas na ibinababala sa publiko. Bukod sa mga scam online shopping at travel, pati ba naman pagiging matulungin sa kapwa sinasamantala ng ilan? Nakatutok si Oscar Oida. Cycling shorts pang ehersisyo ang binili online ni Rasha. Pero ito na yung dumating, small. Hindi na kasya sa akin hanggang tuhod lang. Gandang-ganda naman daw si Kia nang makita sa online shopping ang isang electric kettle. Pero imbis na makamura, Kaya pala naka-discount kasi ngayon mukha na pong sira-sira. Tapos ang dami pong marks nung kettle na parang gamit na po siya. kaya ngayong Christmas is just around the corner, pinag-iingat ang publiko sa tinawag ng Department of Information and Communications Technology na 12 scams of Christmas. Christmas scam number 1, fake shipping or delivery notifications. Ito yung mga SMS at email na mukhang lehitimo sa unang tingin. Tapos manghihingi na ng inyong mga personal na impormasyon mula sa pangalan hanggang credit card number. Number 2, fake online charity scams. Mga magpapanggap na nagkakawang gawa tapos hihingi ng solicitation pero ang inakala mong charitable, budol. Number 3, fake shopping website scam. Mga promo na pinagmumukhang galing sa mga sikat na tindahan pero pag nakabayad ka na, 1, 2, 3 pala. Number 4, fake online seller scam. Mga mamahalin at branded na gamit na murang-murang iaalok. Pero pag natanggap na, peke pala. Number 5, free trial scams. Aalokin ka ng free trial para sa produkto at serbisyo. Pero sa oras na matapos ang trial period, ura-urada kang matcha-charge sa iyong credit card nang di mo nalalaman. Number 6,
Fake Christmas gift card scam. Mga GC o gift cards na mukhang legit sa unang tingin pero pag pinambili mo na, talbog pala. Number 7, text support scam. Yung tatawag o mag-i-email sa'yo dahil may problema daw sa bank account mo. Yun pala, ninanakaw na ang personal information mo. Number 8, crypto investment scam. Aalukin ka ng malaking balik para sa iyong crypto investment. Pero pag nakapag-invest ka na, maglalahong parang bula. Ni Spirit of Christmas, wala. Number 9, fake relative o friend scam. Ito yung magme-message sa'yo, magpapakilalang kaibigan, magkukwento ng problema sabay uutang. Number 10, dating scam. Ingat sa mga makikilala sa dating app. Baka di puso, kundi ang peso mo ang habol nito. Number 11, foreign exchange investment scam. Mga magme-message o mag-i-email at mag-aalok ng foreign exchange investment. Kung ano-anong pambobola ang gagamitin para lang mapa-invest ka. Pero sa huli, wala kang mapapala. Number 12, ang loan scam. Sa dami ng iyong balak pamaskuhan, hindi malayong matuksukang umutang. Pero ingat sa mga personal loan na di ka pa man nakakautang, humihingi na ng service o processing fee. And important yan, huwag magmadaling pumindot. Basahin mabuti. Kung in doubt, i-scan nyo. Kaya nga may Google, no? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Time out muna sa action scenes ang ilang cast members ng primetime action series na Black Rider para sorpresahin si birthday boy Ruru Madrid. Present dyan ang ilang kaanak, pati girlfriend na si Bianca Umali na may well wishes sa primetime action hero. Makichika kay Nelson Canlas. Dahil hindi makabitiw sa taping ng Black Rider ang primetime action hero, sinurpresa na lang siya ng ilang taong close to his heart sa mismong set. Bago simulang rumolyo ang kamera, nagulat si Ruru Madrid nang makita niya ang kanyang girlfriend na si Bianca Umali at kapatid na si Rere at ang cast at staff ng serye na ready to party sa location. Sinorpresa ka ng pamilya mo. Kanina pagdating ko pa lang, nakasalubong sila doon, may mga hawak sila ng mga cake, may hawak sila ng mga balloons. So parang nakakatuwa kasi para ako bumalik sa pagkabata. Kumbaga parang naalala ko ng bata ako na sinusurpresa. And that's why I'm very grateful to this family. I'm very grateful sa lahat na bumubuo ng Black Rider sa pagmamahal, tiwala at suporta na binibigay niyo lagi sa akin. Todo naman ang paghanga ng co-stars niya dahil na rin sa dedikasyon na kanyang ibinibigay sa kanyang trabaho. Hi Ru, happy birthday to you. Alam mo na sobrang proud ako sa'yo and sana'y matupad lahat ng mga wishes mo this year. Deserve mo lahat ng mga nangyayari sa'yo. Brother Ruru, happy birthday, my friend. I wish you all the best. I wish you all your dreams come possible 2024 and for the future. You are a great man, you're a humble man, you are a very talented, passionate person that I have the privilege to work with. At para sa loved ones ni Ruru, deserve niya ang ma-celebrate araw-araw dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal na kanyang ibinibigay sa kanila. Alam ko malayo pa yung mararating mo, so mahal na mahal ka namin. Happy birthday. Sa totoo lang, ang hirap ng mag-wish sa isang tao na meron na ang lahat sa kasalukuyan. Pero ako, what I would like to do is to thank everyone na lang. And magpasalamat sa Ama on His behalf para sa lahat ng mga blessings na meron siya dahil sobrang deserve ni Ruru. And I am one of those people who is very proud. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bukod sa mga nagagandahang Christmas decoration at mga ilaw, ma-enjoy rin sa Paskuhan Village sa Malabon ang iba't iba nilang lokal na produkto. At nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz! Becky, kultura, produkto at pagkaing Malabon ang bida sa pinailawang Paskuhan Village dito sa lungsod ngayong taon.
Nagdingning ang C4 Island dito sa Barangay Longos sa lungsod ng Malabon nang pailawan ngayong gabi ang kanilang Paskuhan Village. Ang buong island nagmistulang Tunnel of Lights. Bukod sa dekorasyong pamasko gaya ng mga parol, tampok din ang iba't ibang negosyong gawang Malabon mula sa mga damit, sandals, tsinelas, laruan at pagkain. Napapakilala namin kasi tubong Malabon kami. So, yung mga ibang tao pumupunta pa ng Malabon para makatikim lang ng gantong product. So, at the same time, nakikilala kami dahil sa gantong produkto. Ang kagandahan daw sa proyektong ito, bukod sa napapadama ang diwa ng Pasko, ay napapamalas din daw ang bayanihan spirit ng mga Malabuenyo. Support po sa mga maliliit na negosyante natin na lalong-lalo na nagkaroon ng apekto noong mga panahon ng pandemya. In support po dun sa mga small businesses natin, tinap namin yung Malabon Chamber of Commerce and Corporation. Isa po ito sa grupo ng Malabon na malalaking negosyante na tumutulong, sumuporta sa mga ganitong adhikain. Enjoy naman ang mga mamimili sa murang paninda gaya ng inang ito na binilhan na ng paunang regalo ang baby girl para sa Pasko. Budget-friendly na mga products po na galing po sa Malabon. So, pwede po siyang pangregalo sa darating na Pasko, sa mga anak nyo po, sa mga inaanak. Yun po, makakatipid po. Thank you po, Santoy. Thank you po sa toy. Louder, ma. Ay, Becky, pag weekend ay meron din daw silang tampok na mga performers gaya ng mga banda. At syempre kung naghahanap din kayo ng mga murang panregalo, pwedeng-pwede ritong pumunta. Bukas po sila araw-araw na mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi hanggang December 31 na. At yan ang pinaksariang balita mula rito sa lungsod ng Malabon. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Pinasight in contempt at dinetain ang dalawang host ng SMNI, kabilang si dating Undersecretary Lorraine Badoy. Unang pinadetene si Ka Eric Celis na tumangging sagutin ang mga tanong kung sino ang kanyang source sa sinasabi niyang 1.8 billion pesos travel funds ni House Speaker Martin Romualdez na kalaunay inamin ding hindi pa niya na-verify. Sinabi ni Celis na ninindigan siya para sa kanyang karapatan. Mananatili si Celis sa premises ng HOR hanggang mapagtibay sa plenary ang committee report kaugnay ng hearing na ito. Si dating Undersecretary Lorraine Badoy naman, kinwestiyon kaugnay sa mga magkakaiwalay na reklamo at kasong ibinabato sa kanya na may kaugnayan sa umunoy pagkakalat niya ng mali at mapanirang informasyon. At nang matalakay ang pagiging producer niya sa SMNI, pati hatian sa kita, sinabi ng ilang kongresista na nagsisinungaling umano si Badoy. Ikinalulungkot daw ni Badoy ang desisyon ng komite pero tatanggapin na daw niya ito. I believe my constitutional rights were violated. I am not moving. No, your manifestation is out of order. I am requesting. Do not lecture us. No, I am about not the rules lecturing. of this I am standing up for my right. Mr. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. And so be it. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Very thankful ang director ng animated film na Itim Mapukpukaw na si Carl Joseph Papa dahil sa pagiging matunog ng pelikula nila sa 96th Academy Awards. Sa panayam ni GMA Integrated News stringer Janet Napales, sinabi ni Papa na big deal ito dahil maha-highlight ang Pinoy talent worldwide. Napili ang Itim Mapukpukaw bilang official entry ng Pilipinas sa Best International Film category. Pasok din ito sa Oscars predictions ng Variety magazine. Birthday with the cause naman ang ganap ni Gabby Garcia for her 25th birthday. Ipinagdiwang niya yan kasamang ilang bata sa isang home for abused girls sa Giginto, Bulacan. Priceless and heartwarming experience daw para kay Gabby na makatulong. Present din sa celebration ang kanyang supportive partner at travel buddy na si Khalil Ramos. Confess to you, my lovely lover. Dahil may fan meeting next year ang Girls' Generation member at Korean actress na si Yuna. Para yan sa kanyang solo fan meeting na Unite Fan Meeting Tour. Kilala si Yuna sa ilang K-dramas gaya ng K2 at King the Land. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Adeliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 20 days na lang Pasko.
Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.